Mga kapatid, what's up sa inyong lahat? Bago pa man dumating ang balikatan exercises ay nagbigay na ng babala ang China mga tol sa Amerika at sa Pilipinas. No? Dahil ipinapangambangan nila yung missile system na dinala rito ng Amerika, no? Yung Typhoon. No? So nagbigay sila ng babala, no? Sa Amerika mga tol. Ano yung babalang yan? Ito sa China mahilig talaga sa ganyan eh. Kasi wasak na plano nila mga tol. Sirang-sira na talaga plano nila. Akala nila kasi basta-basta na lang matatakot ang Pilipinas at yuyuko sa kanila. Kasi nagawa na nila yon sa nakaraang administrasyon eh. Akala nila mauulit-ulit nila ngayon. Hindi, pumalag si PBBM eh. So ngayon, panay boka sila. Pero committed pa rin naman daw silang makipag-usap. Yan ang sabi nila mga tolo. Pero ito panoorin natin mula sa News 5 Everywhere. Ito ang News Explained. Balikatan Exercises 2024. Pakinggan natin kung ano tong babala ng China mga tol. Sa Lunes, magsisimula na po ang Balikatan 2024 exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, bagay na kinagagalit ng China. Pero bago pa man magbalikatan, may ibang bagay na maaaring mas malaki at mas kinagagalit ng China. Nitong nakaraang linggo, nag-deploy ang US Army ng pinakabago nitong intermediate range ballistic missile dito po sa atin sa Luzon. Yan, intermediate, ito yung pinakabago. Dineploy dito sa Pilipinas. Ito yung pinapangambahan ng China mga tol. Kaya nababahala sila. 'Di ba? Kasi abot to hanggang sa kalupaan nila eh. Hindi pa man nakakalapit yung mga barko nila mga tol, talaga may sasabog sa kanila pag ginamit to. Bahagi daw ito ng Salaknib 24, isang training exercise ng US Army at ng Philippine Army sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija na nagtapos dapat ngayong araw. So ngayon alam na nila mga tol kung ano yung pwede nilang sapitin. Oo, sige. Nagtatapang-tapangan sila eh, di ba? Kaya binabraso-braso nila tayo mga tol. Nasanay kasi sila ng ganun eh. Sa nakaraang administrasyon, nagsalita lang si Xi Jinping na don't do that. Di ba? We will having trouble. Di ba? Sinabi niyang ganun. Natakot si Duterte agad. Di ba? Sa akala nila ganun lang. Yan naman pala eh. Takot naman pala Pilipinas eh. Takutin lang natin para hindi nila gawin yung dapat hindi nila gawin. Para walang hadlang sa ating mga plano. Unti-unti makukuha natin ng lahat ng langis sa West Philippine Sea, lahat ng oil dyan, lahat ng gas, 'di ba? Lahat ng mga isda, corals makukuha natin sa West Philippine Sea. Yun ang hangad nila mga tol. Kaya nga sila nagpaparami lang ng napakaraming barko nila para takutin lang yung mga maliliit na barko na bansa eh. At makuha nila kung ano man yung hinahangad nila eh. Pero wala silang intensyon sa gera mga tol. Magpayaman, yun lang ang gusto nila. Agad na alarma ang China. Pinapalala raw ng Amerika ang sitwasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas at ginugulo daw ang stabilidad sa rehiyon. Kita nyo, paulit-ulit nila sinasabi yun. Pinapalala ng Amerika, ginugulo ang estabilidad, di ba? Sila hanggang gugulo eh, sila nagpapalala eh. Tulad nga ng sinabi ko sa nakaraang reaction, alisin mo ang Amerika, Pilipinas lang itira mo, wala bang tensyon? Di ba na meron pa rin? Di ba? Meron pa rin. Ayon naman sa South China Morning Post, baka lalong i-militarize ng China ang West Philippine Sea dahil sa deployment ng mga US missiles nito. Kita mo, nagbabala pa. Dahil sa deployment ninyo ng missile system nyo na yan, baka mas malalo pa namin paramihin ng militar dyan sa West Philippine Sea. South China Sea, will Beijing ramp up militarization after US missile system deployed in the Philippines? Galing yan sa South China Morning Post mga kapatid ha. Balita sa kanila yan. Kontrolado nila yan mga kapatid, di ba? Kunyari patanong pero babantayan, babalayan. Baka mas lalo pa nilang damihan pa yung mga Navy nila. Baka mas lalo pa nilang i-militarize yung West Philippine Sea. Aba. Bakit ito sensitibo sa China? Ang Typhoon po with 1O, missile system kasi na pinangalanan po sa isang Greek monster ay ang pinakabagong missile system ng US na sinimula lamang i-deploy nitong nakaraang taon. At ito ang unang deployment ng Typhoon missile system sa Asia. Pinagbawal ang ganitong klaseng mga missile system ng isang treaty ng US at ng Soviet Union noon pang 1987. Pero umatras ang US sa treaty noong 2019 dahil daw sa mga paglabag ng Russia at dahil hindi naman kasama ang China sa tratado. Pero higit sa lahat, kaya nito magpalipad ng mga missiles na may range na 1,000 kilometers.
Aabot po sa mga artificial islands ng China sa pinagtatulo ng West Philippine Sea. Kung yan po yung 1,000 kilometers, pasok po ang Spratly Islands. At abot mismo, no? Abot mismo sa kanilang kalupaan, mga tol. Kaya pala nababahala ang China, mga tol. Ganun pala katindi to. At marami sa mga coastal areas ng mainland China. So hindi po ito mga defensive missiles, kundi mga offensive missile systems na. Ito rin ay kaya magpalipad ng mga hypersonic missiles na 4 times the speed of sound. Wow. 4 times the speed of sound. Mas mabilis pa kaysa sa BrahMos, mga tol. So kaya pala nababahala ang China, mga tol, kasi nag-deploy ng ganito ang Amerika mismo sa Pilipinas. So if ever, mga tol, na sila ay maghayag o magdeklara na lulusubin nila ang Pilipinas, alam na. 'Di ba? Unahan na sila. Unahan na sila, 'di ba? So ito yung nagpapaatras sa buntot nila, mga tol, eh. 'Di ba? Kaya yung buntot nila na bibit-bit na nila, mga tol, paatras, umuurong mga buntot na yung mga yan. Kasi alam naman natin, mga tol, eh, kung talagang gustong magsimula ng gulo itong China, mga tol, sana matagal na nilang ginawa yan sa Taiwan. Di sana sila na nag-initiate na alisin itong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Di ba galit na galit sila dyan? Pinapaalis nila sa Pilipinas, pero ayaw namin, di ba? Ayaw ng Pilipinas. O, kung talagang matindi ang gigil nila, ba't di nila maalis? Kasi alam nila, mga tol, na kapag yung BRP Sierra Madre ay ginlaw nila, di ba, ay ma-i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Kasi yung BRP Sierra Madre, mga tol, commission yan ng Amerika sa Pilipinas. Bigay ng Amerika yon, yung BRP Sierra Madre na yon. Though ginawa lang nating outpost yun doon dahil kailangan na talaga, dahil yung mga panahon na yan ipinasadsad ni Erap, napakaraming isla ang tinatayo ng China at marami silang inaangking teritoryo. Hindi nila magalaw-galaw yan, mga tol. O asan yung tapang ng China dyan? O, di ba? Asan yung tapang nila? Bakit 70 years na nilang pinagbabantaan ng Taiwan, hindi pa rin nila magalaw-galaw? Di ba? Kasi meron silang kinatatakutan, mga tol. Alam nila na hindi ganun talaga katibay yung mga kagamitan nila. Puro pang front, puro pang takot lang yung mga yon. Puro pang ano lang yun. Kumbaga sa tao, malaki lang ang katawan pero ampaw, puro turok lang ng puro turok lang ng pampalaki ng katawan. Isa pang problema ng China, ang mga ito ay nasa mobile launchers o launchers na maaaring mag-deploy at redeploy na ilang beses. O, diba? Kaya mas mahirap silang hanapin ng mga kalaban. Inilipad po ito dito sa Pilipinas gamit ang mga higanteng C-17 Globemasters ng US Air Force. May sarili itong mga transporter at erector set. Ang isang mobile battery, meron pong 4 missile launchers. Pero sa kabila ng mga pangamba ng China, wala naman pong kasiguruhan kung permanenteng i-deploy ito o i-deploy itong Typhoon missile system dito sa Pilipinas. Ngayon, hindi pa natin alam yan. Pero mga tol, ako tansya ko, iiwan na ng Amerika yan dyan. Iwan na nila yan. Gamit na ng yan dito if ever. Handa na talaga, mga tol. Siyempre, hindi na kailangan pang sabihin yan. Magwawala mga pro-China rito sa Pilipinas. Alam na natin yan, mga tol. Gagamitin ng China yon. Uutusan niya yung mga alagad niya rito, mga alagad nila rito pro-China sa pangunguna ni Poon. Poon Digong. Diba? Na ayan, magsagawa kayo ng rally, ganyan-ganyan. Ginagamit ng US yung bansa ninyo. Ginagawa kayong na Poon. Di kayo gumawa ng paraan para ipatigil niya ng presidente ninyo. Susugurin namin kayo. Ganun ang pananakot niyan, mga tol. No, pero tignan nyo to. Tignan nyo to. China says, committed to resolving maritime disputes via talks. 6 hours lang. Mahilig lang kasi sila magbanta, mga tol, eh. Mahilig lang sila manakot. Pero eto, biglang babawi sila, biglang kakambyo. China says committed daw sila na iresolba yung mga maritime disputes via talks, sa pag-uusap, sa pamamagitan ng dialogue. Qingdao, China. China remains committed to resolving maritime disputes with other countries through dialogue but will not allow itself to be abused, said the senior military official on Monday. May pagganong-ganong pa, no? Pero willing silang makipag-usap at committed sila sa pakikipag-usap, pero wala, kalokohan na lang din makipag-usap sa kanila, mga tol. Kasi kung makikipag-usap sa kanila, ang ending niyan, dapat sila pa rin ang masusunod.
So walang kwentang usapan 'yun, 'di ba? Hindi halfway. Ang pakikipag-usap, sige, i-resolve natin 'tong maritime disputes natin. Balik tayo sa dati, wag kayong magpapadala ng building materials o repair materials sa BRP Sierra Madre. O kaya alisin niyo na yung BRP Sierra Madre. O kaya paatrasin niyo lahat ng mga barko niyo. Ganun ang sasabihin ng China sa Pilipinas. O paalisin niyo na yung mga EDCA sites niyo. Ganun yan mga tol. Ang gusto kasi ng China, Pilipinas, China lang. Kasi kung tayo lang ang kaharap nila, kaya nilang sindakin, kaya nilang buli-bulihin. Pero pag tayo may kasamang mga malalaking bansa, urong buntot naman sila. 'Di ba? Ang alam lang po natin so far, nato lamang sila para sa Salaknib Exercise 24. Kung magiging permanente ang mga missile systems sa Pilipinas, yan po ang bagay na kailangan pang klaruhin. Dahil maaaring ibang usapan na o usapin na kung maaaring mag-deploy ng offensive missile systems ang Amerika dito sa Pilipinas. Yan po kasi ay maaaring labag o labas na sa Visiting Forces Agreement, sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung tinatawag nating EDCA. Pero kung ako tatanungin mga tol, kung ako tatanungin, kung ako lang naman ang tatanungin, iwan na ng Amerika yan dyan. 'Di ba? Hindi kailangan gamitin. Hindi kailangan gamitin. Kasi kung sakasakaling manggugulo ang China mga tol at i-invoke lang din naman ang Mutual Defense Treaty, dadalin at dadalin din dito ng Amerika yan, 'di ba? Baka pigilan pa sila ng China, madala yung mga ganyan dito. Di iwan na lang din yan. Iwan na lang din yan. Pero hindi na kailangan pang ipagsabi sa lahat. Isikreto na lang. Kasi kung ipagsasabi pa na yan, nila yan, marami pang kukontra mga tol. Maniwala kayo, marami pang kukontra. Kayo, comment kayo mga tol. Kung kayo pabor, iwan na lang yan dyan ng Amerika. Kumbaga, readiness lang ba? Readiness. No? Para handa lang. Mga kapatid, alright. So ikaw bilang isang Pinoy, bilang isang Pilipino, ano o masasabi mo doon? Ikaw papayag ka ba kung sakasakali? Iwan na lang dyan ng Amerika yung Typhoon missile system na yan. Pwede kang magbigay ng komentaryo sa baba. Ang sabi ko sa sarili ko, sa akin lang naman, no? Kung sa akin lang, ako payag na ako, iwan na yan dyan ng Amerika. Para if ever man, kumbaga ano yan insurance mga tol. Diba? Na talagang re-responde sila at talagang meron tayong pantapat if ever etong China mabaliw. Well anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.